We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning po sa inyong lahat. Good morning! Tatanungin natin siya, Ate Christy na katabi ko. Ate Christy, sige nga, kwentuhan mo nga ako. Sa tingin mo, ano ba ang aayawan ng isang manugang sa kanyang biyanan? Bali yung ano ko lang, ayaw ko yung biyanan ko na nakikialam sa desisyon naming mag-asawa. Tapos, ano pa? Naman. Yun na ba lang. lahat yun? Yun. Yan na yun eh, no? Oo, kasi 'di ba, madalas ganun eh, lalo pag mga bata pa yung mag-asawa. Pero liwanagin natin, kayo ng biyanan mo, friends kayo. Oo naman. Ayun. Okay! Klaro, klaro! Klaro po yun. Eh, si Aling Dory, ano naman ang ayaw nyo sa isang manugang? Hindi sa manugang nyo, baka mami, may manugang na ba kayo? O ano yung ayaw nyo sa isang manugang? Kung akong tatanungin, sa manugang, ayaw na ayaw ko yung walang galang sa biyanan. Tsaka yung tamad. Naku. Yung responsable. Naku. Yun ang ayaw ko. May angst ba yan? Damang-daman nyo ba yan ngayon? Hindi naman. Mababait naman ang manugang ko. Parang galit na galit kasi kayo. Parang damang-damang nyo eh. Bueno, kaya po namin sila tinatanong tungkol sa kanilang biyanan, sa kanilang manugang. Siyempre yan ay dahil sa Pag-uusapan natin, ang sinasabi nilang kahit na kailan ay hindi daw magkakasundo. Yun ay ang mga manugang at ang mga biyanan. Pero po yung makakasama natin today, hindi sila pangkaraniwang mga magbibiyanan. Kasi friends sila. Kasi magkasundo po sila. Oo. Aalamin natin bakit kaya magkasundo at paano sila naging magkasundo. Okay, so our first guest, ayon sa manugang, mas kakampi niya ang mother-in-law niya kaysa sa asawa niya. Please welcome Yayo Aguila and Margie Martinez. Good morning! Good morning! Good morning. Next, mother and daughter-in-law tandem natin. Magkasundo daw agad sila nung first time silang magkakilala at ang favorite bonding activity nilang dalawa ay shopping. Sarap! Oo naman. Please welcome Cheska Diaz and Pearly Artache Jimenez. Good morning! Good morning. At ang susunod pa nating guest, ayon sa manugang, ay mas close siya sa mga in-laws niya kaysa sa totoo niyang magulang. Please welcome Snooki Serna and father-in-law, retired Brigadier General Cesar De Leon. Magandang umaga sa inyo. Ayan po sila, isang oras na banding ng mga in-laws ang matutunghayan nyo ngayong araw na ito. Kaya kung problema nyo mga biyanan nyo, tutok lang kayo dito lang sa... Always, always be. We are sisters, we are sisters. Always, always be. We are sisters, we are sisters. Totoo nga bang kayang maging magkaibigan ng manugang at ng biyanan? Alamin natin sa kanila. Sa mga biyanans, ano po ba ang perfect manugang? O meron bang perfect manugang? Mami Pearly? Sa akin, no, ang perfect manugang is somebody, my daughter-in-law kung
masunurin, and she's very giving. When I give her mga advice, she listens, and she's loving. Masunurin po kanino? Doon sa asawa nila o sa inyo? Sa dalawa. Sa dalawa. Both. Kayo po, sir. Brigadier General. Hindi naman natin sasabihin na perfect. Must be a good or better manugang. Ang isang good or better manugang ay isang nagmamahal sa asawa at sa kanyang pamilya. At sa pagmamahalan na lang yan, susunod na lahat ay mabuting gagawin sa lupa at sa mundo. So lalabas din talaga. Mami Marge. Kamukha nung sinabi nila, ang mabuting manugang, yung mabuti sa asawa, mabuti sa mga anak. Susunod na nga lang naman kami. Kasi hindi naman namin sila kasama eh. Hindi naman kami buhay habang panahon. Ang kasama nila yung pamilya niya, asawa niya, mga anak niya. Hindi naman namin sila kasama, pero araw-araw magkasama tayo. Oo nga. Kayo, vice versa. Mga manugang naman. Anong mabait na manugang? Perfect Anak na biyanan? Perfect. I think, syempre di ba wala namang perfect sa mundo, pero close to being perfect siguro katulad ng yung mother-in-law mo, yung naiintindihan ka. Kasi syempre sa atin, alam na natin na may edge na agad yung asawa natin sa magulang nila. Dahil syempre, magkadugo yan eh. Nila yun eh. Kumbaga tayo stranghero lang na dumating sa mga buhay nila, di ba? Pero yung malaking bagay na sa atin na yung naiintindihan tayo ng biyanan natin as a woman at saka as a wife, malaking bagay na yun. Tsaka yung masarap din yung magkaibigan mo sila. Hindi lang yung nahihinga ng problema, kundi yung masarap silang kasama. Yung makakagaangan mo, lalo na kung yung biyanan mo, kasama mo sa bahay mo. Alam mo yun, di ba? Iba yun eh. Cheska. Well, I think, ano yung question? Ano yun? Perfect na biyanan. Perfect, yun. Well, I like what Yayo said, no? Walang perfect, pero I think the most important, what counts really is that your mother-in-law accepts you as what you are. Kasi doon na madali na yun eh. Parang friends, di ba? Madali na yun eh. Kung mahal mo yung friend mo kahit na ano siya, ganun din sa mother-in-law, kahit na anong flaws niya, bad or good, okay lang. Cool kayong dalawa. Di ba? Cookie. Ako, sisip-sip ako dyan. Ang perfect na biyanan na yung aking father-in-law. Ay, talaga naman. At ang aking mother-in-law, please, I would not want to, to disregard my mother-in-law. Totoo lang yan, kasi sila, ang na-feel ko sa kanila is acceptance of who I am. And to think na I come from a business na magulo ang mundo natin. And sila very militarized, kasi my father-in-law nga is, and I say this with all due respects, is a highly respected brigadier general. Tapos now, we have our own security company and he's the head of the company. Tapos yung mother-in-law ko rin, hindi basta-basta ang kanilang pamilya. I felt so welcome and I felt accepted. Very much accepted by the family. And tuloy-tuloy na yun, everything will follow pag ganun pala. Pagka may acceptance of who you are, nandun na yung flexibility, nandun na yung parang in a way nga, nahiya nga ako kasi parang sila pa yung nakikisama pa sa akin eh. Parang ganun. Ay, basta, Dad. Nax, talagang beginning pa lang may iyak na, di ba? Over. Thank you for accepting me for who I am, Dad. Ako kasi aminado ako, I'm not perfect and nobody is anyway. Pero ako talaga, I'm very, very much far from being that. Pero all throughout my struggles, my parents-in-law have always been beside us. Nag-click pa kayo kaagad? Agad? Agad? Siyempre, di ba, parang may first meeting yan. Siyempre, di ba? Habang hindi pa sila mag-asawa, di ba? Parang... With me, no. With me, I was too shy. I was too scared. Tapos, after nun, but the whole time, she was very friendly. She would always talk to me. But I was like always like that. Yeah, like that. Pero after that, we clicked na. After that, she opened up. She talks to me a lot, so... Yayo. Ma'am, nagustuhan mo ba ako agad? Nagustuhan ko agad, pero hindi agad yung kami Hindi na kayo agad. friends agad. Hindi. Kasi sa umpisa, siyempre may silusan yan eh. Nagsiselos ang manugang sa Vienna. Siyempre, at saka, lalo na kung close-close yung pamilya.
4 lang yung anak ko, syempre. Kasi imagine ko, pag ako nagkaroon ng manugang, naisip-isip ko lang, parang siguro, para kailangan perfect ka para sa anak ko. Nobody can ever be good enough for your children, di ba? Lumalabas na kaagad dyan. Oo, takot ako. Tagal pa. Naman niyo ba Pero yun? nakaka-identify ako. Ako ganun din ako sa mga anak ko. Liliit pa ngayon, pero parang feeling ko ganun ako. My mom used to say, I don't know kung you feel the same way, ha? Ang mga manugang daw, kailangan mahalin ng mga biyenan. Kasi yung mga manugang daw ang magpapatuloy ng pagmamahal at pag-aalaga nila sa kanilang mga anak. So, di ba? So, you have to love them. Although, hindi ako masyadong sure kung ang mami ko ganun pa rin ang nararamdaman, ano? Pero, nasabi ko lang. Okay. Hindi na siguro masyado. Oo. So, do you feel the same? Yes. Ako, yes. That's very, very true because sila talaga that will continue, no? So it's really important. That's exactly what you say. I agree with you completely. Bakit ba sa palagay niyo karaniwang hindi nagkakasundo ang mga magbebiyanan? I can answer that. Kasi I believe, no, it's competition. The husband, kung ako, no, not because Jessica and I, kasi makakasundo kami. Pero usually, competition yan because of the love of the son. The love. As a mother, you will feel that somebody is taking your son away from you because you've nurtured this boy, you made him big, everything, he grown up, and now somebody else got him, and you feel that for me, that's what I truly believe, the competition. Kikinig ako, pero tagal pa, 3 years old pa si Mama. Pero makinig ka na. Paano ko competition ka na? So that's, kasi iniisip ko, like for you, daughters-in-law, winin nyo ba sila? Did you make an effort to win them o parang, ayaw sa akin, di wag? I guess oo, kasama rin yun. Pero sa akin, hindi ko big deal yun. Siguro, Hindi conscious, hindi parang ako, hindi ka kasi nag-effort. ang ano ko nun, ang focus ko nun, syempre si William. Pero, syempre inisip ko rin, nakatira ako sa kanila nun. Pag araw-araw umaalis si William, wala siya. Ako lang maiiwan doon. So, kailangan matutunan ko sa sarili ko kung paano ko ako mamahalin ng in-laws ko. Especially mother-in-law ko kasi siya yung nasa bahay araw-araw. Kumbaga ako, dagdag lang ako doon. Sino ba naman ako na dumating lang doon? So, kailangan talagang... Ikaw yung naiiba. Oo, pero inisip ko rin na hindi ko naman siguro kailangan i-prove ng to the point na kailangan kung magpaka-hindi ako. Di ba minsan may gano'n? Magpaka-OA. Oo. Yung kung ano lang yung kaya ko, papakita ko para tanggapin nila ako kung ano ako. Kasi ayoko rin mag-pretend dahil mahirap na, di ba? Kung magiging kasama mo yun habang in the end, lalabas din ang tunay na ikaw. Kaya, correct. Pues, kahit anong gawin, magbiyanan pa rin sila at nag-aaway din. Sa pagbabalik namin, pag-uusapan ang mga eksenang sa inyo ay, syempre, hindi na iba. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Siyempre po, kahit magkasundo, meron ba rin silang mga bagay na pinagkakaiba nila sa isa't isa? At aalamin natin yon. Siyempre, hindi naman po naaalis yung conflict sa magbiyanan, di ba? Because first, iba yung kinalakihan, iba yung pagpapalaki, iba yung mga style, di ba? Ngayon, saan nga ba nagkakaiba? Ito si Mommy. Yan, mahilig yan eh. When lalo na pagka may anak ka na, tapos she will say mga suggestions, advices on how you bring up your daughter or your son. So, baby pa lang yan, gusto niya 4 ounces yung milk. Tapos sabihin ko, no mama, kailangan 3 ounces lang. No, 4 ounces and every 2 hours yung span. Petty things like that. You know, she has to say, of course, because she knows, she's been through all of them. All of her kids are healthy, all of them are smart, so she knows more, so she's just saying what, you know, she has to put her 2 cents in. Kasi minsan matigas ang ulo si Cheska. Sinasabi namin, Cheska, kasi she feeds the baby every hour. 3 ounces. Grabe naman yung baby, magsusuka na yan. Oo, empacho talaga. Sabi niya, Ma'am, kasi gutom umiiyak. Sabi ko, no, Chess. Ganito, Chess. So, and then I explained to her, I said, tingnan mo yung mga anak ko, they're all big, look at your husband, malusog naman sila. So, makinig ka naman sa akin, experience. I know better. And with those little things, we fix it up already. Ganyan talaga.
Kasi everything's laid out, everything's expressed. Always. You know, pag may feelings, let's say, if there's something na ayaw ko kay Cheska, I call her aside and I tell her. And then she tells me what she feels. And then after that, we speak about it and it's finished. Hindi na caring or it just continues. And we start again. So And kayo that's- kaagad, you fix it kayo pa lang. Yes. Di na Okay. umaabot sa asawa. Communication. Ang Yes, it's susi. correct. Ito. That's right. Mami Marge. Kami ganun din. Usually sa apo eh. Sa mga anak. Mas ano? Mas ang yun. concern sa apo Pag kaysa meron sa kang ano. nakikitang mali, hindi ako mikibo. Usually sinusulatan ko siya eh. Yung hindi ko masabi, sinusulat ko. Ay! Kasi pag nag-uusap kami, mag-iiyakan lang kami. Oo, Kahit na maiiyak petty ako, yung things, ganyan. iyak na yun. Sinusulat ko sa kanya, mali yung gano'n, dapat gano'n, yung values para sa Emotional anak, kayo dapat pareho. ganyan. Yun, siya hindi emotional, ako. Siya, mama, kung wala pang isang sentence, Yung umiiyak na siya. gano'n, yung gano'n. Kaya sinusulatan ko minsan naman, nung last week lang. Alam mo, susulatan kita talaga pero sasabihin ko na rin sa'yo. Sabi na niya. Ganon, So, sinabi ko ganun, rin open ganon. naman kami. Kaya minsan pag may tampo siya sa akin, malaman ko dun sa isang uncle ko, yung kapatid niya, nakasama namin sa house. Pero little things lang talaga, hindi yung something na talagang makakapag-break ng relasyon. Yung mga maliit na ba, yung pag nagsusungit ako pag bagong gising, yung ganun lang. At sweet naman si Yayo, pag yung merong alam niyang nagtatampo ko, dinadala na akong flowers. Wow. At sinusulatan din ako. Diba? Ang close nila. Okay, kayo po. Alam mo, Jel, not to be sip-sip na naman again, ha, ang aking favorite word ngayon. Pero wala kami pinag-aawayan kasi ng aking father-in-law. Di ba, How about Nadad? mother-in-law? Sa mother-in-law, How about I'll be very mother-in-law? honest with you, si mommy is very straightforward. No beating around the bush si mom, di ba, Nadad? Pag may sama siya ng loob about anyone or anything, she'll tell you straight. Hindi na umaabot kay Richard. Kaming dalawa nag-uusap one-on-one. And then, pag na-express niya na yung gusto niyang i-express, tapos na yun, nakalimutan niya na. Ang maganda kay mami, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. And I also appreciate naman on my end kasi I know where I stand and I know that she's being honest with me. Hindi niya ako pinaplastic. So, hindi plastic ka ng hindi relationship nagbobola. namin. Hindi kami nagbobolahan na. Pag meron siyang ayaw sa akin, I know what it is. And so I can correct it readily or as much as I sinabi can. naman na maayos, Kasi sinabi diba? niya at saka hindi yung pag ganun-ganun pa, yung paikot-ikot pa siya. Straight to the point siya kung ano yung pagkakamali mo. Ngayon, nasa yun na yun kung i-accept mo or not. Oh, no, ako naman, ina-acknowledge ko naman, oo nga naman, tama naman yung mother-in-law ko. So, at least nakikinig open ka naman din ako sa doon. kanya. Open yung lines of communication namin. So, all's well that ends well. Yan yung Maganda sa ang aming mga inyo. relationships naman. Kasi it's true. Like when Cheska came into our family, sinabi ko talaga sa kanya, Ches, do you want me to treat you like a daughter or a daughter-in-law? That's two different things. Sabi niya, Mom, daughter. I said, okay. Then if I get mad to you, if I teach you, if I scold you, it's just like I'm going to do to my daughter. Pareho. So you cannot be sensitive and all because I love Nag-aaway you. kami, ha? Yeah, we Nag-aaway do. kami. Yes. Na normal. Hindi kami Yes, nag-aaway, we ha? do. Yes. Nag-aaway kami. Nag-argue kayo. Oo Yes, naman. Parang away mami. Oo, anak. gano'n. Mommy I at will daughter, answer her. I will talaga. answer her back. Tapos, hanggang sa ending, marirealize ko na may point siya. Tapos ending din niya, meron din akong point. You see? But we Nag-aaway kami. But we'll always settle it before. Kaagad. Yes, we will never make a day pass that we do not settle our differences. And Saka for every me, day that passes, nagkakaroon Yeah. kayo ng Lumalaki. and for me, that is relationship talaga. Kasi that's how makes the bonding. Paano to, okay, kayo, yan ang gap. Paano pag yung, kayo na mag-asawa ang may problema? Let's say, nag-away kayo. Jumo-join ba ang mga in-laws? Yan. Sir, Daddy Cesar. Pag magka-away po si Cookie tsaka si Richard, ano bang nangyayari? Ano Si ba Richard, reaction niyo? galing din sa, napunta lahat ng mga anak kong lalaki sa PMA. Precisely dahil I want them to experience the initial stages of exercising leadership. Leadership din sa pamilya eh. Kaya kung meron silang away-away ganyan, you solve your problems. Dapat hindi kami pumapasok sa problema. Inaabot Unless pa it sa is inyo. really very critical na kailangan nila yung payo namin, papasok kami. At papayuan namin kung ano mabuti sa pamilya nila. Mami Marge. Ako, kakampi ko lagi si Yayo kasi babae rin siya eh. Sa mga bagay na yun, Sa mga babae, ganyan. Hindi, at saka kasi anak ko na yun eh. Di ba? Paano kung kakampihan? Kawawa naman kung yung anak ko pang kakampihan ko. Alam mo yun?
So, nira-rationalize nyo, tinitingnan nyo rin kung sino ang may mali sa kanilang dalawa. Oo, tinitingnan ko, pinapaliwanag ko sa kanya. Most of the time naman ako yung Maski tama. na siya yung mali, maski pa mali siya, kinakampihan ko pa rin siya, pero pinapaliwanag ko. Mali ka naman doon kasi. Huwag nang ganun. Pinapagalitan niya ako. Oo, pag kaming dalawa. Pinapagalitan niya rin ako. Kaya sabihan ko, mali ka naman kasi, no? Huwag na ganun. Pero, para ko ring anak para ko ring ganun anak. din, walang kung parang niya pinapagalitan lahat sila, William, lahat, ganun din ako. Walang pinag-iba. Kaya po, Mami Pearlie. Ako naman, talaga, kasi minsan ang anak ko talaga sometimes, hirapan talaga ako sa kanya. So I side with Cheska. But if she's wrong talaga, I will tell her. But most of the time, sinaside ko talaga si Cheska. Kasi sometimes talaga, sobra ng anak ko. Ay! Okay. Eto naman ngayon. Kasi sometimes yung apo ang either nagpapaliit o nagpapalaki ng gap ng mga magbiyanan. Sometimes it has something to do with the way the daughter-in-law disciplines the child o kung paano. Tapos minsan naman, sa mga manugang naman, iinis sila dahil parang nahihirapan akong disiplinahin yung anak ko dahil nasa-spoil sa mga lola, sa mga lolo, di ba? Paano yun? Ako laging na-spoiled. Kasi parang nila, role ng mga lolos and parang lolas. para sa akin, yung magulang taga-disiplina. Ang mga lola, taga-spoiled na lang kami. Ako rin, pareho. Like my grandson, kasi sabi, he's also chubby. Mom, don't give chocolate anymore, please. Masyado na yan. Okay. Pero andyan ang bahay. When he comes to my house, Mita, can I have chocolate? Okay, come. Don't tell your mommy, ha? Secret. So I give him a little chocolate. Then I said, okay, wipe your mouth because your mommy's coming already, ha? Don't tell your mommy. Then after that, he says, okay. Pero at the end, I also tell. And then I don't like them to lie. Look at Stefan. Isn't he losing weight? Isn't he losing weight? May ganun pa kayo po. Yung kapakanan naman ng mga apo ang importante, kaya example ng mga magulang ang kailangan yan. Kung nagpapayo sila sa panganak nila at nagkakamali sila, we do it in private naman. We caution them. But not most of the time dahil pabayaan lang namin sila. Kung hindi naman critical yung gagawin, it's their family. Kaya we should not interfere with the way they run their family. Kami lang naman nasa background lang kami to advise them whenever it becomes critical. But at no instance, wala pa naman yung ganyan na sitwasyon eh. Pues, ang umalis, aawayin ng biyanan. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Susubukan naman po natin ang pagsasamahan ng ating mga magbiyenan. Diba? Nabasa ko yung mga tanong. Natatawa ako. Okay, so of course, ready na kayo with your paper and pen. Sana nanonood din yung mga asawa ninyo. Siyempre, matching game. Matching game, dapat pareho ang sagot nyo sa aming mga tanong. Okay, no copying ha? No copying. Kahit friends kayo, no copying. First question, for the mga biyanan. Anong trabaho sa bahay ang pinakaayaw gawin ng manugang ninyo? Okay, are we ready? Yayo, kasama ba yung kamot ng ulo ni Sai? Okay, Cheska and Tita Pearlie. Cooking! Hate mo mag-cook. Bakit? Ako naman, I love to cook. Ay, pagluto nyo naman kami. Oo, sana. Oh, yes! Magaling siya magluto, grabe. Kaya nga, tingnan mo naman. Bakit ako ayoko? Tingnan mo. Cooking. Rin. Ayaw din niya. Yayo. Hindi siya nagsulat. Hindi siya nagsulat. Susulat ka? Oo. Akala ko sasabihin nila. So, are you with us naman today, Yayo? Iba, mali sagot ko. Ano? Consider, mali daw. Mag-mic ka sana, Yayo. Masyado kong kinakarim eh. No? Hindi kasi no isang araw lang, sinasabihan niya ako na gumising ako tumayo ako ng maaga. Ganun. Kaya akala ko yun. Hindi ko alam yung ayaw mo. Gawaing bahay. Ayaw ko ang tumayo ng maaga. Maggumising ng maaga. Alam mo yun? Mahiga ng maaga.
Hindi, ayaw gumising ng maaga. Yun ang pinagtatalunan namin ng isang araw. Sabi niya kasi, dapat gumigising kayo ng maaga para lahat kayo, para ganyan. Kasi kung maaga ako gumigising, natutulog lang ako ulit. Which is true talaga. Yun na yun. Kasi alam mo, Summer ngayon, mula nung nanganak siya nung boy, Yung huli na araw-araw nasa kanila ako yung malas niya. Lagi ko siya lahat na ginagawa ko, nakikita niya. Booking. Kasi everyday nandun ako sa kanya. Okay, Snooki. Hindi ko pa siya nakitang naghugas ng pinggan. So, Cookie, Sirang image ko na. Washing the ayaw, mag-wash ng dishes. Pero compatible kami ni Dad, more or less parang alam ni Dad. Ayoko mag-wash ng dishes kasi obsessive ako. Eh, minsan, isang plato lang, isang oras. Hindi kaya gutom na gutom na, namumuti na mata ng mga anak ko. Diba? okay, second question for the manugangs. Kapag ito parang bagay sa ito ngayon, Yayo. Kapag dumadalaw ang biyenan sa inyong bahay, anong particular part ng bahay siya nagsistay o nagtatambay? Meron ba siyang favorite chair, favorite corner? Kami muna una ba, Kayo Miss na, Chel? tapos na kayo. Sa may sala area. Sa may second sala. Hindi doon sa first, doon sa second sala. Second sala. Yes. Sala, may third sala ba tayo dyan? And fourth? Social kasi ang mga in-laws ko. Eh, doon ako nakatira sa bahay. Sa second sala si Dad. Kayo po. Sala din ang sinulat ko. Sa sala. Walang first Walang and second, di counted But- yan. Sala. but I Pwede can- na yun, pwede na yun. Ay, I can- iba I may can second describe sala it. sila eh. Oy, ako, Meron wing chair. Oh, wing Ang, chair. ang wing Sa chair. wing chair. Yeah, Ano ba ang wing- wing chair? May pakpak ba ito? Y- Malaking chair siya. Kailangan talaga malaki, no? It's a wing chair that goes that way. And it's so comfortable. Wing chair. Ang paborito ko talaga. Wing chair. Kulang na lang bilan namin siya ng lazy boy sa bahay eh. What is your answer? Anong answer mo? Ah, wing chair. Pareho. Okay, Yayo. Kwarto. Talagang sa Exclamation point. Bedroom. Kung nasan si Adam, Most of the time Kasi nandun si Ada, pinupuntahan yung niya eh. bunso. okay, Jenny. Next. Para sa mga binan ulit, anong quality ng manugang ninyo ang nagustuhan ng anak nyo sa manugang ninyo? Ano ang quality ng manugang nyo ang nagustuhan ng anak nyo sa kanya? Ano nagustuhan ni William kay Yayo? ay masilbi. Ay, sinagot. Ito sa papel. Tama. Kayo, tita, una, masilbi. Yes. Yayo, yung ba Hindi sagot mo? ako eh. Understanding. Ay, malayo. Pero sige, Pwede na rin. masilbi. Mami Pearly? Yung, because she's pretty at she's kind. Uy, pretty and kind ka daw, Chesko! Pretty lang. Pretty lang. Pretty lang, walang kind. Oo, pwede na rin yun. Kasi nagkokopya na kami. Oh, excuse me, ako mandaraya. Cookie. Sorry. Ay, Daddy Cesar pala. Ang sinulat ko, he is humble, down-to-earth attitude. Ayan. Humble. Thoughtful, candid, and... And kindness. Uy, sus! Kind. Ano ba ito? Humble and down to earth and attitude. Medyo mahirap Oo, yun, ano? pinag-iisip ako. So, Whatever daw, is... pasok. Okay, fine. okay. Sa mga manugang, ano naman ang characteristics ng asawa nyo ang namanan nila sa kanilang mommy or daddy? Ayan. Oh, Snooki. Matipid. Matipid, marunong sa pera. Okay, Kayo Daddy. po. Kindness! Mami Pearly. Happy person. Happy. person. Pagiging businesswoman niya. Kasi she's very good in sales and my husband's also the same. Very, very good in sales. Pero hindi sila match. Hindi masyadong much. Hindi masyado. Mapagbigay sila pareho sa kapwa. Wow. Generous pala si William. Mabait si William eh. Mabait. Pwede na rin yun. Mabait. Mapagbigay. Okay yun. So, William, mabait ka pala? Mabait pala si William. Mabait pala si William. Okay, mga mothers and daddy.
kanino o saan pumupunta ang manugang ninyo tuwing nag-aaway sila ng asawa niya? Mami Pearly? May answer na ako. Bedroom. Cheska? Si Cheska, no? Pag nag-aaway, she'll go to the bedroom. Is that correct? Wala siyang pinupuntahan kundi ang bedroom. Kung bedroom lang siya din. Or else in bedroom in my house. Okay. In your house. In my house, she'll go to my bedroom. In her house. So you go to her, you run to her talaga? Yeah, I really go to her. Ako? Sa bahay ng mamang. Kasi neighbors kami, no? Same village. Ay, sarap! Sa inyo talaga siya pumupunta? Sa amin talaga. Sa akin. Sinusundo ka ba ni William? Hindi. Takot siya pumunta doon. Siyempre, nandun ang mama, nandun ang papa, nandun. Diba? Doon mo kami. Masesermonan kasi siya. Oo, masesermonan. Si Snooki po, saan po siya pumupunta? Nagdadasal sa simbahan. Uy, sa church. Sa church. Ayun, Simbahan! Saka pa nag-away. Let's recap the scores, ha? Yayo and Tito Margie, 3. Cheska and Tito Pearly, 4. Cookie and Cesar, Daddy Cesar. It's a tie. It's a tie. It's 4. But then, nevertheless, magkasundo kayo. Oo. Diba? Magkasundo. Diba? Masarap kung chika kayo ng biyanan ninyo. Siyempre, fabulous yan. Mas marami rin kaming chika sa aming pagbabalik. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. So, syempre, sa pagsasama-sama ninyo, meron ba kayong natutunan sa isa't isa? And what would that be? Okay, Cheska, mauna ka. With me, kasi marami talaga ako natutunan sa kanya because she really went out of her way to teach me how to bring up my kids. Yung ganun ba? And basta, everything about bringing up kids the right way, mga values, and how to take care of myself also. Kayo po, Tita Pearly. What I learned, Your husband, you said. and what I learned, what I learned from Cheska is she's a very giving person. Talaga makatao siya, and she's always ready to help. She's always there to give a hand to anyone who needs her, and that's what I learned. And that's why I love her so much, because she's really a very kind girl. She's strong personality and all, but in that strongness that she has, she has a very kind and loving heart. And that's why I am really, really blessed that I have her as a daughter-in-law. Thank you, Mom. Ako, in general, kasi masasabi ko lahat na siguro halos ng alam kong maganda sa buhay ko ngayon. Kasi parang nangyari, parang ang mother-in-law ko ang nag-mold sa akin. Dahil di ba maaga ako nag-asawa. So 16 lang ako na wala akong alam sa buhay. Kundi syempre yung mga maglaro, kung ano-ano. Pero yung pagiging, like, kung ano man ako ngayon, basically, natutunan ko yun sa mother-in-law. Kasi, syempre, yung mom ko, wala. Sa state siya, ganyan. So, parang siya lahat talaga yung naghubog sa akin kung paano maging mabuting ina, mabuting asawa. The Margie. Ako, nung dumating si Yayo sa amin, well, niligawan niya ako eh. Nung una, parang mahirap tumanggap kasi masyado nga kaming close eh. Parang hindi ko matanggap na merong madadagdag sa amin. Pero sa galing ni Yayo, parang natuto akong magmahal ng iba. Dahil sa kanya. Yung pwede pala na mahalin yung manugang. Na parang anak mo rin. Yung sa akin is a compilation of both. Of the two pairs. But siguro sa akin, I would like to thank my father-in-law and my beloved mother-in-law for making me realize how it is to have a really good family and a Christian family at that. Tinuruan nila ako ng values. They gave me hope. They made me realize that there is hope, that there is a God who loves me and a God who will never forsake nor leave me and my family. Just as long as we put Him in the center of our relationship. At saka isa pa, ang touch talaga ako sa mga in-laws ko is that
they taught me how to love myself. Oo. Daddy Cesar. I had always wished to set the example to my children, and so in all humility, they are now practicing this values of humility and industry. So they work hard, as I told you a while ago. I sort of forced them to go to PMA, first stage, in order to appreciate the value of industry, that they had to work in this world in order to support their family. And I'm very proud that Cookie is also very humble. He knows how to associate with other people. And so it makes the relationship mutual, na you appreciate one another, na you value the friendship of one another. And I guess that's a very good example to my apo na nakikita nila. Siyempre, because of that, parang may mga bagay din kayo na hindi nyo kaagad masabi, or it's so hard to verbalize siguro out of here, or parang walang timing. If there's anything that you want to say to each other, say it now. Pwede na muna ako bago ako maiyak. Okay. Maiyak na ako sa dalawang ito. Sige, Snooki. Ako, Janice, as I've said nga earlier, Dad, I respect you, Dad. I've always respected my father and my mother-in-law, Janice. The first time I laid eyes on them, talagang, ano na ako talaga. Kasi sila yung epitome of how it is to be a good parent, how it is to have a good family. But now siguro is the right time and the right opportunity to say thank you, Dad, for giving me another side in life, for enlightening me, Dad, and for making me see the other side of life, na meron pa rin namang pamilya na masaya, pamilyang buo, pamilyang nagmamahalan. I mean, and no matter how many trials we go through, syempre hindi naman naaalis yan. Nandun pa rin yung trying na to get the family together. Nandun yung respeto sa isa't isa. And so, ang respeto ko sa dad ko at sa mother-in-law ko is not only because of what they are in society, not of how they've made themselves, but who they are as people. They're not only beautiful outside, but they are truly beautiful human beings inside. And I thank God for both of them each day. Maraming salamat sa iyo, Dad. Thank you, Mom. Daddy Cesar, kayo po, ano gusto niyo sabihin kay Cookie? Well, I don't usually say what I feel to Cookie. I'll just show something that I'm exercising that kind of leadership. She will refer to me because I think what I expect of them is something that is for their good. Kaya mabuti naman, nagpapasalamat din ako kay Cookie. At ang ginagawa niya yung kaligayahan ko ba, na parang yan ang mabuti sa kanilang pamilya. So, by just trying to improve the relationship to other people is a good example of how the children will react later on. Yung treatment nila sa mga kapwa na kagaya ng mga fans niya, for example, kung lumalakad kami sa Mega Mall, I feel proud also that maraming kwan dyan, and then she greets them as if they are old friends. Kaya magandang pakikisama yon. It makes me that great feeling of pride that I have a daughter-in-law na marunong makisama sa mga Ibang tao. Ibang tao. Mom? Mom, I love you and I thank you very much for everything that you have taught me, for everything that you are. I am so blessed and everybody knows that. I keep saying that. And I thank the Lord that He has given me you, who has taught me so much, and I've never received such love from you. Thank you very much. Cheska, I really want to thank you. I really want to thank you for loving my son. That's very important for a mother. You love my son so much, and I'm so blessed that you really are here, that you give everything to him, and you're always there to please him, and taking good care to my grandchildren.
You're always there. You're a good mother. You're a good daughter-in-law. And as I said before, I'm so blessed, and I thank the Lord for giving you to us. And you are just like my own child. And if I have to choose, I will never replace you and choose anybody else. Gusto kong pasalamatan si Yayo sa palaging pangunawang binibigay kay William, sa sobrang pagmamahal na binibigay kay William, at pag-aalaga sa mga apo ko. Yun lang. Yayo. Kasi everyday magkasama kami, everyday nag-uusap na kami. Pero minsan hindi ko lang masabi sa mamang kasi minsan it's hard to, kasi masyado na kaming sanay na araw-araw yung mamang nasa bahay namin. So, paggising namin sa umaga, siya yung dadating, gigisingin niya kami. So pag wala siya, minsan parang, ay wala mamang. Parang, syempre minsan ang hirap i-accept na hindi lang si William yung anak niya, may anak pa siyang iba. Na, di ba, masyado na kami attached sa kanya, maski lahat ng anak ko. Tapos pag nalaman namin ng babakasyon siya sa States, mawawala siya isang buwan, parang ang laking kawalan sa amin nun. Parang, hello, wala na naman ng mamang 1 month. Parang kasi minsan pag sa bahay, minsan nalulungkot kami, tapos pag dadating siya, biglang naiiba yung air. Alam mo yon, yung kahit na wala lang siyang gagawin sa bahay, wala siyang sasabihin, wala kami sasabihin, basta naiiba yung air. Naging masaya, tapos siya yung lagi nagpupush amin. Kunyari, like, si William kasi minsan, siya yung more emotional between ako at siya. So, kunyari, pag konting problema siya, pag dumadating siya sa bahay, nagiging high yung spirits namin. Yung parang, okay, may buhay pa sa labas. Parang, dapat life should go on. Siya yung nagpupushay. Kaya pag alam namin, aalis siya, kunyari, mawawala siya isang buwan, babakasyon siya, parang, isa sa mga mahirap sa amin i-accept yung aalis siya. Kaya, kung magbabakasyon ka, bilisan mo lang. Pinabilis, sinorte ng vacation. Ito daw, in-laws. Message nyo sa mga in-laws din. Where do you draw the line? Sa akin, you're there for support. You're there for love. You're there for guidance. But if the situation gets already a bit over and above that, I back out. It's time to say no. Let them, when they have to settle something together, it is something personal and it's a relationship that they're talking about, I draw the line. Because I can advise, but that's as far as I can go. It has to be them to be able to talk about it, because of the love that they have for each other, that's when they will be able to settle this. So you can just advise, and when it is already time to move out, they have to speak and that's where I draw the line. After advising, I say, tama, now you settle it. Up to advice lang ako, and that's it. Ganon din po ba kayo? Ang bottom line sa relation kasi is, how do you make one happy? And so, how do you make your son happy? How do you make your daughter-in-law happy? I think huwag ka na makialam sa mga problema nila. Yung masyado na ka nakikialam, kalungkutan ng dalawang mag-asawa. If they feel they don't have the independence to bring forth their family the way they want it, then they will become unhappy. So the same way with your grandchildren, if they see an example that you are interfering too much to their life, then they will be feeling unhappy. So mabuti na lang yung mga in-laws siguro to exercise that to control their tendency of interfering. Yung para bang attitude of being the captain of the world. Na sila na lang ang marunong, kaya yung daughter-in-law walang kailangan hindi gagawa ng ganyan. Dapat mga in-laws medyo controlling yung sarili. That even in spite of your experience, I guess you give them a chance to learn from their mistakes. Until such time as it is said, it's critical, then that's the time you come in. Mami Margie? Ako, taga-advise lang ako. Kung kailangan. Pero kung hindi rin ako nakikialam doon. Kung kailangan ng tulong ko, nandun ako. Ganun lang ako. Pero yung mga tungkol sa anak, kung ano yung rules ni William,
hindi ako nakikialam. Pag sinabi ni William hindi pwedeng umalis ang anak, hindi ako nakikialam. Pwede. Hindi ako nakikialam doon. Sila na yon. Sila na yun, kanyang diskarte. Thank you very much for joining us today and sharing your wonderful closeness. Thank you again. Magbabalik pa po ang sis. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Sis would like to thank Bambi Fuentes, Salon de Manila, Chloe for our eyewear, Optical Works, Wade Shoes, Janelin Shoes, Balloon Creations, Adidas, The Barnyard, Play and Display, JBL Furniture, Grand Flora, Bio, Durastar, Luxaflex by Hunter Douglas for our vertical blinds, Republic Asahi, Zencest, FNH, and Union Square. Ang gandang tingnan. Sarap, Ang gandang no? tingnan. Because they're close to each other. Ikaw, Jel, your in-laws are not here. Yes. Diba nasa Canada sila? Ikaw, ano masasabi mo naman sa iyong Alam mo, ako happy ako kasi like them, we have a close relationship. Although malayo nga sila, pag magkasama kami, talaga namang super bonding. Feeling ko nga minsan mas inaasikaso pa nila ako kaysa kay Ariel. sige. Kausapin mo na sila. Kasi Hi! papadala natin tong tape sa Canada. Hi, Mom, Dad! Dad, get well soon! Mom, I love you. Thank you sa inyong dalawa. I love you guys. Okay. Ikaw? Ako hindi. I've maintained a very good relationship with them. Hindi man kami siguro nagkikita araw-araw or hindi kami madalas na nagkikita. Pero pag nagkikita kami, okay naman kami, actually. So nga sabihin kay Daddy, tsaka kay Mommy, thank you for understanding. Okay! Thank you! Message naman natin sa mga daughters-in-law at sa mga sons-in-law. Minsan kasi, talaga, magkakaroon kayo ng diferensya. Hindi naman, no relationship is built overnight, di ba? That's right. So, it takes a while. Kung nga yung sarili nating kadugo, nagkakaroon tayo ng problema, ano pa kaya yung hindi? Oo, it takes a while. Ganun lang talaga yan. But Pakikisama lang po ito. You have to love and respect your in-laws no matter what. Kasi, pag pumasok kayo sa isang marriage, di ba, those people are no longer your in-laws. They become your second set of parents. Yes. Di ba? So, thank you po for joining us. Yeah, thank you very much. Magkita-kita tayo ulit dito lang sa...